Susunod na ang Marisol Academy. Good news mga kaabante, dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Ready na ang mga classmate, kaya naman arms on the board. Tutok na sa mga legit na lesson chika. Pay attention, para sa recitation, may sasagot ka. Dito lang kung saan scholar ka sa mga showbiz balita. Ito ang Marisol Academy. Magandang hapon mga classmates. Wednesday, chikahan na naman ang ating eksena sa classroom. Kaya pasok na at maging updated sa mga intriga ng mundo ng showbiz. I'm your chika amazing sassy Tawi classmate, Mildred Amistad Bakod po. Oh, go back to your proper seats. Umupo at makinig sa discussion dahil sa ating klase ngayong hapon, ikaw ang nangunguna sa ating chika. Ako po si Rodel Fernando, ang inyong class president. Oh, attention muna! Walang may stress today dahil sayang ang beauty nyo. Gaya namin na talagang super gaganda. Dito lang sa ating balita at kulitan, sisiguraduhin namin lagi kayong kasamang maging happy sa tsikahan. Ako po si Romel Placente, ang kalagpis officer ng klase. Talbot, happy Wednesday mga Happy classmates. Wednesday po. Nakagaganda, sabi mo. Yes, diba? natin. Blue and Oo, black. tapos Blue, nagtatanong blue and sila, nasaan daw? Ayun, kitang-kita sa Facebook. Salamat kay Sedi. Oo, okay. Diba, Sedi? Thank you, friendship. Oh, And today is January 7. Yes, January 7 is the birthday of my auntie. Happy birthday, Tita Connie. And tomorrow And is January 8. Belated happy birthday sa mga friends ko slash classmates Lisa Castro at saka si Ethel Silvestre Santos. Happy birthday. And belated happy birthday din sa aking friendship na si Biel Alcoriza. Biel, happy birthday. Kagabi, kumain kami sa isang kakainan restaurant. At Ang syempre, sarap. nag-birthday rin ng ating megastar, 60 na siya. Yes, 60. Senior Yes. citizen na si Sharon Officially, Cuneta. senior Oo. citizen na, di ba? Oo, Okay. may ano na siya, no? Oo, may Discount. discount card. 20%. Sabi nga diba? niya, Yes, kontuaring 20%. siya kahit nayayamanin si Ate Shawi, still 20% is 20%. At saka Sharon Cuneta is Sharon Cuneta. Oo. Okay. Malaki po ang bahagi niya sa Philippine showbiz. Okay. Alright. Umpisa na po natin ang lesson, chika. Usap-usapan ngayon ng netizens ang face card ni Maymay Entrata. Marami kasi ang nagsasabing malaki raw ang ginanda ni Maymay, pero kasabay nga niyan ay ini-issue naman ito na pinagawa raw niya ang kanyang hinaharap BFF. Oh. Actually, talaga naman, ang mga artista, kapag ka nagsisimula ka pa lang, hindi ka ganun kagandaan. Yung mga hindi aminado naman tayo na si Maymay, hindi naman kagandaan nung sumali siya sa PBB. Pero nung naging artista na siya, nagkaroon na siya ng aura. Bakit gano'n, no? Pag tumatagal, no? Nagkaka-aura, gumaganda, Correct. yung lalaki, gumagwapo. Kasi natututunan nila kasi dali ng sarili na. At syempre, may pera sila. Oo. Pinapaayos nila ang kanilang Correct. ano. May mga sponsor na Pero, siyempre bilang isang artista dapat maganda kang tingnan, di ba? At saka ang Oo. dami ng pampaganda ngayon. Pero
maisingit ko lang kasi Oo. diba ini-issue yung hinaharap. Oo. Kasi yung pinakitang picture na yan, ano siya yan, nagla-live siya sa sa kanyang TikTok, 'di ba? So doon yung video na yon, maraming mga nag-comment doon na parang may nabago sa kanyang hinaharap kasi Oo. kino-compare nila yung mga past pictures niya with Edward before na meron siyang kuha doon na parang nakatagilid. Makikita Flat-chested. mo flat chest. Oh, Kumbaga dati, Oo. ubas, ngayon naging Ngayon, yung papaya. Oo. Charot! Yung ngayon, yung naka-yellow siya, Oh. halatang halata raw nila na ang laki ng inalaki daw. Hmm. Tapos, sinasabi rin nila nung during the Roja, ano ba to? Roja. Kanyang serye. Roja Mm, ba daw? Roja. So, yung Na kanyang- pinapanood namin Oo. ni Rodel. Yung kanyang serye daw ay parang hindi siya ano ba tawag yung sinusunod. Pwede mo sabihin yung ganun. Pero, Yung postcard, naka-backless daw siya. Pero halatang halata raw daw talaga na malaki. Yun ang mga sinasabi doon sa video na pinapakita Hindi, natin kanina. totoo naman talaga, Mildred, kasi kung Oo. pagbabasihan yung mga dati na mga Yes. pictures talaga at ikumpara sa ngayon, meron talaga, malaki talagang pagkakaiba. Correct. Ano naman kung nagpagawa siya? Ano naman kung nagpadagdag siya ng boobs, di ba? Sabi nga ni Maymay, kung totoo man to, pera ko naman to, hindi naman yung pera, no? Tsaka, Pero wala mas siya gusto- sinasabing wala, ganun. siya. Wala naman. Kung sabi ko nga, kung ano sinabi ni Maymay, Tinawin mas si natin Mildred, yun. malaki yung hinaharap, Oo. pero hindi siya retokada. Di ba? Lumaki lang talaga Kasi siya. nagkalaman. Hindi, sandali. Nagkalaman. Pero nung bata-bata ka, hindi pa ganyan, Oo. di ba? Hindi, kasi nung Oh. bata-bata, parang hindi ka naman kasi confident. Parang ganun. Walang confidence sa'yo. So, laging nakaganyan, nakahukot. So siguro, hindi nakikita. ganun Kasi din na siguro, nangyari kay Maymay. Isa ring reason kasi, Pwede rin naman. Kasi dahil nagkaasawa na, Oo, nagkalaman. nagkalaman Oo, siya. nagkalaman. Kasi dati payatot, hindi siya kagandaan before, para siya si Maymay. Pero ngayon, look Lagi at her mong now. inuulit yun, Hindi no? maganda. Kasi parang ano siya yung, ano ba yung duckling? Actually, nakita Ugly duckling. Ugly Oo. duckling. Actually, nakita ko yung picture niyo dati sa PMPC. Kami dalawa, di ba? Ang Yung pag- grupo ninyo, Hindi siya ha? kagandaan si Mildred. Ang daming basta. Bago. Ang daming tsakaro. Hoy, Bastos wala ka akong naman. sinasabi. Wala akong sinasabi. Kasi sinasabi mo, tsakaro, ang gaganda nga natin, di ba? Oo. Pero taga ito kasi Maymay, kung nagpalaki man, sabi nga ni Maymay, curl nyo. Kung totoo man, Kung di totoo ba? man. Sarili niya yun, gusto niya, para sa kanya, mas maganda siya tingnan kung malaki ang kanyang hinaharap at mas sexy siya. So, hayaan natin siya. Ito sa comment section talaga, lahat yun ang tinatanong nila. Ang lumaki Kasi talaga. especially kapag nasubaybayan ka, Oo. yung pagpasok mo pa lang sa showbiz, sabi nga nila Rodel at tsaka Kuya Romel, di ba? Kung not necessarily kay ay Maymaya, kung magpapatangos ka daw ng ilong, magpatangos ka na bago ka mag-enter sa Oo, showbiz. true kasi. Para hindi na lang Hindi nila, ka pagpiestahan. hindi na Oo. nila ma-compare na hindi naman ganyan yung ano mo, di ba? O Pero- magpalagay ka na, di ba? Pero ang isa Oo. sa napansin ko na walang pinabago, maganda ang face value, pero yung kanyang hinaharap hindi masyadong kalaki. Si Julia Barreto. Ayaw niya, parang ganda-ganda ng ayaw niya mukha. talaga. At saka Ang si- ganda ng mukha, pero yung kanyang Si ano, Kim Chiu, di ba? si Kim Chiu, tama Oo, proportion ganun din. Yung mukha yung, ay, ganito Hindi rin yun. kalakihan ng ano Huwag nila. mo na ganun. Oo. Pero si Kim Chiu proportion, yung height, yung mukha, yung ano, kanya ano. Pero ang maganda ganda, si bagay Maymay. sa O hindi kanya. natin sinasabi na may pinabago siya. Ah. Baka naman naging confident lang yung tao. Di ba? Kaya, Pero in fairness, ano, ang laki ng iginanda ni Maymay at Correct. talented pa siya. at ha, very di ba? much in love, di Oo, ba? very much in love. Hindi At lang may ano. career. Oh. Yes! Ang galing niya dyan sana pinapanood dati na action-action na. Series niya. Hanggang Okay. sa serye. Alright. Okay, eto mukhang para sa tambalan ni na Wilbert Ross at Bea Binene ang taong 2026. Dumarami na kasi ang netizen na tumatangkilik sa kanila online kung saan ay over sa sweetness umano ang dalawa sa galawan nilang tila ganap ng magjowa. Ayun, no, tingnan mo yung kanilang mga mall show. Dinudumog talaga sila. Ako even me, na-surprise ako. Ang dami-dami nilang video, Rodel, sa social media. Talagang silang dalawa ay minamatch. Tsaka maraming views. Oo, di ba? at obvious na gusto nilang isa't isa, lalo na si Wilbert, sabi nga niya, dun sa interview ng vlog ni Tony Gonzaga, sabi niya, ano yung impression mo kay sobrang nagandahan daw siya kay Bea Binene. Nung Oo. nakita niya, parang natulalay daw siya. O, di ba umattend ako dati Oo. ng press con nila? Yung isang series nila Oo. sa Viva One. Tinanong si Bea Binene, komportable daw siya kay Wilbert Ross. Oo. Mukhang mukhang
pupunta sa ano, no, Mildred, Correct, oo. no? Kasi di ba parang it's about time, alam naman natin, no, kung natatandaan niyo pa, at sino ba original na naka-love team ni Bea? Sino? Si Jake Vargas ba? Si ano, Hindi ba si Jake Vargas? Jake Vargas. Oo. At saka si Tama ba ako, kuya? Si Jake Vargas? Jake Vargas. Oo. At hindi na basta naka-love team, alam ko naging magjowa. Di ba? Oo. Oo, si Jake Vargas. Jake Vargas. Tapos si Wilbert Ross naman, ay na-link naman yan kay Zainab Harake. Correct. Bago makilala ni Zainab si Stas, Parks. Oo. tsaka si Hindi, Stanley. Ano? na-link silang dalawa after nilang mag-break ni Skasta eh. Ayan, Tapos akala Skasta, ko nga si correct. Wilbert Ross eh. Pero Yan, may mga diba? intriga pa rin, kahit sabihin, ayan, may love team sila. Alam mo, may mga comment na, naku, Bea, hindi naman kilala ang ka-love team mo. May mga ganun-ganon. Sino? Si Hindi, yung mga nagko-comment lang na netizen, no? Oo, pero hindi, ano- hindi maiiwasan, pero bakit naman, di ba? Nagkakapangalan na rin naman si Oh, ang laki Wilbert. ng following ni Wilbert Ross. Para siyang si Michael Pangilinan na ang laki din ng following. Di ba Alam galing mo, siya sa isang oo, malaki ang noon time following. show, tama Grupo. ba? Oo, grupo. May grupo siya yung, ano ba yun? Oo. Yung Mara- hashtag. Oo. Oo. Pero, Kasama, si Will... kasamahan siya nila, di ba, nila Ron Ron Alonte. O, si... Bogoy Carino. Oh, kilala na rin talaga Pero siya. tsaka nakilala din itong Million si... ang followers alam niya, mo, ha? nakilala din ito si Wilbert Ross dahil meron siyang ginawa na parang yung kanta na Yes. nasa bukid. Oo. Sumikat yun eh, di Sumikat, ba? oo. Anong title? Hindi ko nakatandaan. Kasi sa Pero bukid, sumikat siya parang COVID novelty song, di ba, Dred? Oo. Ang kikigagay. At saka naging alaga siya ni Kuya Boy Abunda. Hindi. Hindi, hinawakan ni Philip. Yun. Si Oo, Philip Philip. Abaron. ano? Philip Rojas. Philip Abaron Rojas. Oo. Yun. Oo. Hindi si Kuya Boy, si Tsaka Philip. marami, kaya para rin siyang si Michael Panglina na marami kasi siyang kino-cover na kanta. Yun. Kasi Kaya ang ganda kilala. ng boses niya eh. Pero Diba? yun nga, pang marami nagko-question according kay Rodel kasi nga, mas may name si Bea. May name si Diba? Bea. Pero may name na rin may naman name siya. rin naman siya. Oo. Sana In maghatakan fairness. sila pataas, hindi pa baba. Kailangan pa-boom, pataas, pa-down na. Oo. ganun. Anyway. Anyways, matunog ang balita lately na may bagong boylet o mano si Andrea Brillantes kung saan ay namataan pa silang magkasama sa BGC Taguig. Pero marami ang nangangamba dahil ayon sa hula, isa raw si Andrea sa mga artista maagawan at ma-involve sa love triangle talbog. Kasi may hula, hindi mo yan ng mga hula-hula eh. Kasi daw, eto daw kasing hula, ang mga hula ngayon ay dito daw sa showbiz, magkakaroon ng maraming love triangle, magkakaroon ng agawan ng mga jowa, gano'n. At ito daw si Andrea, kahit hindi pa nga umaamin na sila na ni, sino ba yung lalaki? Francesco ba yun? Francesco Capistrano ba yun? Capistrano, na sinasabi magkakaroon daw ng third party ay sa hula. Ang tanong, sino sa dalawa ang mai-involve pa sa iba? Kasi pagka sinabing third party, pwede si Andrea nagkaroon pa rin ng relasyon sa iba o kaya itong si Francesco nagkaroon ng girlfriend na iba kaya magiging O pwede third ring party. So sino sa kanila Oo. kung sila na nga magjowa? Pwede rin namang dahil si Enrique Hilan susunod niya makakapareha sa serye, pwedeng baka naman si Enrique Hilan third Na, oo, party. na- Kasi naman, Kasi- pag magkasama kayo sa trabaho, di ba, possible naman talagang ma-develop kayo sa isa't isa. At yun nga, di ba, Oo. dininay nga ni Enrique na jowa niya yung sinasabi 17 years old. Hindi daw, wala daw siyang jowa. Pwede, kung nagka-developan doon, pwede pagka nagsama sa isang serye, di ba, doon nagkakagustuhan, di ba? Oo, pero still, sabi ko nga, hindi naman sa hindi ako naniniwala. Sabi kong gano'n, yung hula, di ba? Marami namang hula ang hindi naman na nagkakatotoo. Ganon. Correct. So, hindi naman pwedeng maging basehan yung hula na hula lang nga eh. Guess hula, nga eh, di guess. ba? I guess I wanted something new. Okay, Rodel! Guess yun, yes. O, ba may kantahan na. Oo. Marco Gumabaw, nilantad na ang GF. I-discuss natin ang detalye ng kwentong ito sa pagbabalik ng Marisol Academy. Mga mainit at eksklusibong balita na caught on cam. Huli sa aktwal o on-the-spot video ng mga pangyayari. Ito ang mga totoong tagpo in the act na naging viral. Na unfiltered reality sa lente ng katotohanan. Ako si Dea Ong, ito ang pag-abante ng mga kamera. Dito lang sa Tele Tabloid. Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Abante.
Kayo na ba? Ha? Break na? May bago na ba sa balita? Na-inlove na ba? Ilan lamang sa mga tanong na gusto nyong marinig o malaman mula sa paborito nyong artista. Kaya samahan nyo kaming paaminin sila kung ano nga ba ang totoo sa chika. O, papayag ba kayo? Paiwan sa mga masaya at may init na chikang tunay na sikat. Dito lamang sa AE Minin! Ako si Don Fermino. Ako si Ray Pumaloy. Abante ang best! Samahan ang aliw na tambalang Ray Pumaloy at Don Sermino sa Aeminin! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Abante Radyo. Magwawakas na ang telecast ng Annual Academy Awards o mas lalong kilala sa Oscars sa 2029. Ang Oscars ay taong-taong napapanood sa ABC Network na pag-aari ng Walt Disney mula pa noong 1976. Pero sa mga nakalipas na taon, bumaba na ang rating o nababawasan ng manonood ng Oscars sa telebisyon. Nasunod yan ng paglipat ng maraming mga manonood sa streaming platforms mula sa TV. Hirap din naman ang ABC na makabawi sa gastos sa telecast ng Oscars kaya may nabuti nilang bitawan na lang ito. Dahil dyan, nagpasya mga organizers ng Oscars na mag-livestream na lamang sa pamamagitan ng YouTube pagsapit ng 2029. Mananatili muna sa ABC ang telecast ng Oscars habang sa pagsapit ng kanilang 100th anniversary sa 2028. Nagbabalik pa rin ng Marisol Academy, proud na ipinakilala ni Marco Gumabaw ang new girlfriend niyang si Yuki Takahashi after ng breakup nila ng ex na si Christine Reyes. Sa kabila nito ay samot-saring komento naman ang ibinato ng netizens sa kanya. Anila, may bago na naman umanong peperahan si Marco. Ang harsh nyo ha, may mga ganun talaga. Kuya Romel na 'di ba na alam naman natin nag-break si Christine tapos si Marco at during sila pa noon sa interview very much in love itong si Marco kahit na may edad sa kanya si Christine. Ano daw ang nangyari? Akala daw ba nila parang sila ng dalawa sa huli? Kasi, di ba gano'n naman lagi kapag ka magjowa Oo. ka, pinapakita mo na sana maging kayo na forever, yung relasyon nyo, for keeps na. Pero yun nga, di ba, syempre, laging sinasabi nyo, maganda sinasabi nyo sa isa't isa. Pero yun nga, dumarating sa punto na maghihiwalay din pala kayo. Pero yun nga, nung naghiwalay sila, friendship, di ba, ang naging issue na sinasabi, ang si Christine daw, ang parang gastos siya ng gastos. Oo. Dahil siya raw ang mas kumikita, di umano, kay Marco. Singit lang ako. Oo. Parang ang sama-sama naman sa part ni Marco, Oo, no? yung Nang sabihan siyang peperahan na naman ang bagong GF. Yes. Oh my Oo. G! Kasi yun nga iniisip din sa kanya before kay Christine Reyes, di ba? Kaya iniisip ng mga ng intriga Netizens, na baka gano'n din ang gawin niya dito sa bago niyang Oo, jowa. pero sa mga hindi nakakaalam po kung sino si Yuki. Sino po- nga ba si Yuki? Si Yuki po ang naging asawa ni Makoy De Leon dun sa serye ni Serye. Coco Martin. Oo. Siya yung buntis dun na talagang tumatak din yung kanyang pagiging martir na asawa kay Makoy De Leon. May mga nababasa pa akong mga komento no na bakit kaya hindi na lang si Makoy. Si Makoy naman, 'di ba, single na dahil hiwalay na sila ni Elise Hoson at Pure- hindi naman sila kasal. Pure Japanese ba si Yuki? Yeah, Wow. kundi parang may Mix pagka-blood siguro. mix siguro May, kasi. may mix ng Pinoy, Oo, gano'n. at medyo nagpe-flex na sila ng relationship nila kasi nagja-jog, parang malaking pau din, no? Nagja-jogging din silang dalawa. So it's about Parang hindi time, boto yung mga netizen ko yun. pero it's about time na magkaroon na rin ng jowa si Marco dahil nauna na nga na nagkaroon ng bago si Christine di ba? Oo, may nagsabi nauna nga, na eh. correct, sabi nung isang ang bilis mo naman pinalitan si Christine. Ah. May nagtanggol naman kay Marco na nauna naman si Nauna. Christine. Siyempre, pinirahan, sabi gano'n. Ay,
Oh. Oh, di ba talagang Correct. kawawa Wala din namang naman siya, ganon. no? Hindi rin naman talaga natin alam, Rodel, kung ano talaga ang dahilan ng kanilang breakup. Pero ang maganda nga Mahirap lang dyan, mag-judge. yung naghiwalay sila, hindi sila nagsasalita ng against sa isa't isa, di ba? Kung ano man ang reason kung bakit sila nag-part ways, sila na lang dalawang nakakaalam. At least, magandang paghihiwalay, hindi nag-away. Wala tayong balita na Wala. kesyo ng babae, nagkaroon ng third party. Na siniraan Wala si namang ganito, ganun. siniraan niya si Correct. ganito. Alright, ilang panay na nga ang nakapanood sa pagganap ni Will Ashley sa isang comedy drama film at ni Dustin Yu sa isang horror film. Dahil dito ay hindi maiwasan ng fans na ikumpara ang husay ng dalawa sa isa't isa kung saan sa nila ay kinabog ang mano ni Will, si Dustin sa actingan. O ito na nga, magitin na natin ang mga pelikula. Okay. Si Will Ashley sa pelikulang Bar Boys After School, samantalang si Dustin Yu sa Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. So kasi ang nangyari, BFF, eto drama-dramahan dun di ba? Ibig sabihin, kaya nga sinasabi mas mahusay si Will dahil na-nominate pa siyang best supporting actor yata, di ba? Actually, ang sabi Sa nila, MMFF. doon sa pelikulang yon, pwede rin daw siyang manalong Manalo. Best Supporting Actor doon. Na-nominate siya. Ibig sabihin, napansin siya doon. Ibig sabihin yun talaga, may acting siya, may ibubuga. In fairness naman kay Will, napapanood ko siya sa mga serye before, bago siya pumasok sa bahay ni Kuya, marunong umarte. In At fairness. eto pa, di ba, doon sa balota na pelikula niya, Ayun, oo. na-nominate din siya doon. So, Correct. ibig sabihin talaga, may acting siya, magaling si Will Ashley. Pero ako mismo magpapatunay, napanood ko yung Shake, Rattle and Roll kung saan nando si Dustin Yu. Aba, sabi ko kay Kuya Noni, nakaka-arte pala si si Dustin Yu. In fairness, marunong din umarte naman si True. Dustin kasi ang dami na rin naman niyang nagawang serye. Correct. Di ba dapat sasama ko sa inyo ng Kuya Noni Oo, mo, di hindi ba? ka sumama. Hindi ako nakasama kasi sabi ko may lakad ako. Pero yun nga, di ba? Siyempre, kinukumpara yan dahil nga ang nangyari parehas silang naliligtin kay Bianca. At saka Kaya may- una naman nag-artista si Will Ashley kay Dustin, di Ah. ba? So parang si Dustin, bago-bago pa rin naman na maituturing. Pero sabi ko nga, nakaka-arte na siya. Oo, pwede na siya talaga. Oo, mahusay din naman si Dustin. Kaya siyempre, alam mo naman ang mga netizens, ang mga fanay ni Will, baka sila rin nagkukumpara, di ba? Pero yun nga, parehas, para sa akin parehas silang mahusay umarte at parehas nagwapings, di ba? Correct. Ikaw maka-Will ka, di ba? Ako maka-Dustin. Si Dustin, na-meet na namin ni Roldan. Kahit- at mabait at gwapo si Oo. Dustin din. Kahit hindi ako maka-Dustin, kahit favorite ko si Will, in fairness naman talaga, to be fair, sabi nga, di ba? Correct. Ang gwapo din po sa screen ni Ni Dustin, kahit na yung role niya gus-gus-gus-gusin siya, madumi-madumi, lumilitaw pa rin ang pagkagwapo niya. At sabi ko nga, ulitin ko, nakaka-arte si Dustin Yu. Yan. So, stop comparing na po yung dalawa, di ba? Yup. So, kaya dapat lang, panoorin nyo parehas po, Bar Boys at saka yung Shake, Rattle and Roll, di ba? Para makita nyo kung sino ba ang mas Kaya depende minsan yan sa sa role na binibigay di ba? Kagaya kay Papa P at saka kay Joshua, ang binigay niya role, parang mas napansin tuloy si Joshua kasi yung role niya, siya yung talagang ang ganda ng role. Although magaling din naman si Papa P, kaya nga kinumpara din sila na parang nilamon ni Joshua, si Papa P. Pero ako hindi ako naniniwala, equal lang sila yung pag-arte nila, pares magaling. Yes, at saka sa SRR naman, maganda rin naman ang role ni Dustin Yu. Yung gusto-gusto nga Oo, according isa rin siya sa'yo, sa diba? mga bida doon in fairness. Pero gusto ko yung yung billing ng idol ko. Dun sa, Si Janice, Oo, di ba? oo. Ito yung pagbabalik ng SRR ni Janice, di ba? Correct. Original siya doon. Tsaka si Manilyn Reynes. Alam mo diba? ba paano ang billing? Paano? And Manilyn Reynes. Ay, oo. And Janice de Ba't double Belen. N? Double N talaga. Ay, ayaw Oo. talaga pumayag, di ba? Kasi sabi, Janice de Belen ako, sabi naman ni Manilyn Reynes ako. Ay, wala namang girl. Wala namang girl sa kanila. Kunwari lang, wala kang girl. Ito, parang inaan lang nila. Kaya, parang nakakagulta, magkasama ba sila sa isang episode? Hindi. O ba't may siguro dapat
per episode na doon yung pangalan nila. Wala, ano na. Sama-sama nila. Sama-sama. Pero ang sabi daw, pinakamaganda daw episode, yung pangalawa, yung may comedy na. Actually, maganda naman lahat. Lahat. Pero syempre, may hahanapin ka pa talaga. Oh. Pero yung last year, hindi in fairness, yung last year na Shake Rattle, hindi ko nagustuhan. Meron ba shake last year? Oh, kita mo, Nico, hindi mo matanda. Parang meron. Meron ba? Parang andun yata yung mga vlogger doon, andun yata si Esnir. Tapos sila Carla Abellana, yung alaga ni Noel Perez, sino ba to? Yung babaeng magaling umarte. Sino ba yung babaeng magaling umarte? Yung may asawa na foreigner. Si ano ba yun? Sino? Nasa dulang dilaki. Eugene Domingo. Hindi, yung babae na naging best actress na rin, nagkaanak na, may foreigner. Lisa Calzado. Lisa Calzado. Nandun siya. Diyos mio sa Cristo, hindi ako naganda yung Pero last na friend, Shake Rattle. Ngayon, ang ganda daw. Hindi siya sa MMFF. Pinalabas Ayaw yung nga. Shake, Rattle, and Roll na regular. Ang sabi ko, regular lang. ang sabi ko na, Yan yung pala nakarang, no, dati, kako, yung nakarang SRR, na hindi ko naman sinabi na ente sa Film Fest ay hindi daw kagandahan. Ganon? Oo. Oo. Anyways, for our Wednesday class, gawin natin mas exciting ang chikahan natin sa nasagap naming chismis mula sa ating classmates. Alamin ito sa pagbabalik ng Marisol Academy. Sa mabang panahon, kayo ay kasama. Lalong tumibay ang ating pagsasama. Ang boses ko na inyong pinagkakatiwalaan sa inyong mga tahanan ng ilang dekada. Ang tiwala na magiging gabay namin para maghatid ng balita at serbisyo. Isang karangalan na kami pa rin ang inyong kasangga, si Paring Ray Langit. JR Langit po. Kasangga mo ang langit, abante ang best. Laging alalahanin sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Kasama rin ang inyong kasangga, JR Langit. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Mga kaabante, sa paparating January 9, Narito ang ruta ng traslasyon. magsisimula sa Quirino Grandstand at tatagal ang paglalakbay ng mahigit 20 oras. Depende sa dami ng deboto at sitwasyon ng ruta. Alamin ang oras ng galaw, alternatibong ruta at paalala sa kaligtasan. Para sa ligtas at maayos na prestasyon. Traslasyon 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng Abante. Kasama mo. At kami po yung nagbabalik sa Marisol Academy. Pakinggan natin ang pahula ng ating class president na tungkol po dun sa isang babae na niloko ng kanyang mahal na mister. Sabay-sabay natin hulaan ngayong araw. Ito po para po sa inyo at magugustuhan nyo kung sino pahula natin class president na si Rodel Fernando. Ayan, ibigay mo na dito sa ating hulaan yan. Yes, sa ating hulaan yan, for sure ay marami ang makaka-relate kay Ating Rito. Ayon kasi sa mga bali-balita ay patuloy sa pambababae ang isang kilalang aktor. Pero sa kabila nito ay pinalalagpas lamang ito ng kanyang misis na tinatanggap pa rin siya dahil sobrang mahal niya raw ito. Ano yan talaga, no?
Babaero. Babaero. Actually, nung binata pa siya, babaero na siya. Hanggang ngayon, babaero pa rin. Until Kaloka. now, babaero pa rin. Pero ang nangyari kasi, mahal na mahal nung Girlita Amores, itong kanyang miser na aktor. Kaya pinapalampas niya lang. Ang lagi na lang niya ang sinasabi, at the end of the day, sa akin pa rin bagsak mo. Which is totoo Sa din akin naman. pa rin siya Oo, uuwi. sa akin pa rin siya uuwi. Sa akin pa rin siya tatabi paggabi. Pero Ganon. may ibang tinatabihan din paggabi yung kanyang mister. Oh, pero parang katulad din ng isang isang actress, no? Actress. At saka actress, no? Tanggap niya. Oh, parang, Tanggap no. niya. Nako, Ito, ganun talaga kapag na mahal mo ang isang tao, kahit na anong gawin niya, kahit na ano pang pambababae, talagang maiintindihan mo siya at sasama ka pa rin sa kanya. kasi may nagsasabi nga sa kanya, "Uy, alam mo ba yung mister mo? Mars! Di ba ganito ka, Mars? Oo. Yung mister mo, mayroong ibang babae. Ay, sa kanya, dead man. Okay, pabayaan mo yan." Sabi mo ba, okay lang yun. Gumaganon lang siya. Kapag kasama niya yung mga amiga niya, pag nagmamadyug-madyugan sila, okay, naglalaki na. Yan, mga hilig ng laki na. Pero minsan, di pala natin alam na yung kaibigan niya, di yung ba? pala yung kaibigan niya. Yung pala ang- Kakuladidang. Oo, diba? yung pala ang Ang syobet Ahasen ever. yan, no? Oo, na-miss mo siya. Ito tawag siya Asenya, no? Oo, na-miss ko si Asenya. Asenya. Pero wag ka sumama Si muna, Ate no? Blessy. Hi, bless So- and Happy New Year. So, dahil patuloy pa rin si aktor sa ginagawa niya, talagang sobrang pagmamartir pa rin. Kamartiran parang ang ginagawa ganon. ni actress, no? Correct. Na parang iniisip na lang niya, okay lang, mambabae ka na mambabae, basta alam ko sa akin ka pa rin uuwi. Ang pamilya mo pa rin ang uuwian mo. Pero, sa totoo lang, masakit din yung pag malalaman mo na nagtataksil yung asawa mo, di ba? Yung iba nga lang na may mga magjowa na kahit sabihin tumabi dun sa isang lalaki, di ba? O isang bading girls yung jowa mo na tumabi, masasaktan ka rin, di ba? May mga Paano ganun naman eh. kasi, ano pa rin naman, Gwapo! gwapo pa rin naman, lapitin pa rin ng chicks itong si aktor. Ito ba yung naamoy yung polo ni lalaki na amoy girl lalo? Amoy girl Ah, dito. girl. Hindi. Hindi yan. Ito ay naging matini. Oo. Naging siya. Basta sumikat siya before, during his kabataan. So, nahuhuli lang niya ito sa cellphone. Tama. Hindi, may mga rin. mismo mga kanya, yung mga madyong-madyong. Kamadyongan, Yung mga oo. Mars. Alam mo ba, may nakakita doon sa jowa mo, may kasama mong babae, ganun. Kinukwento sa kanya, pero okay lang yan, pabayaan mo na siya. Tsaka si Baliwala. babae, syempre, yung pamilya, di ba? Siguro inaalagaan iniisip niya, Oo. lugar na maging broken marriage Parang hindi sila, sila. o kaya maging broken family, hinahayaan na kasi may anak sila eh. 6 ang anak nila. Maraming ganyan, BFF, Oo. para sa pamilya, Yes. kahit na nagloloko ang lalaki, gagawin ng lahat para maging buong pamilya at hindi maghiwalay. Totoo yun. Pero di ba pagka minsan na nawala na yung respeto, yung pagmamahal, ba't kailangan pang magsama? Pero minsan nangyayari hindi sila maghiwalay. Tapos huhingi ng tawad yung lalaki na, sorry lang ba, nagkamali ako. Hanggang ay nanatiling buo yung pamilya nila, di ba? Totoo yun. Clue daw, sabi ni Ang Marcelita clue. ng UK, si Mars, para mahulaan niya Ito, ang Marcelita blind ng item UK, natin. Ate Carmen Dolalas, at saka si Ate Tess Insyo, Ate Cecil Pili. Ang lalaking ito ay sikat na sikat noong kanyang kabataan at nagkaroon ng pelikula na talagang kumita ng bonggang-bongga. Ay. Ngayon, may asawa na siya, although nasa showbiz pa rin siya, pero hindi na siya ganun ka-active at meron na siyang 6 na anak, talbog. Ay, ang dami pala niyang anak. Daming anak, Oo. 6. Marami. 6. Diba? O ano daw, another clue daw, clue. sabi ni Rachel Jestro, Rachel Lucas. At saka ni Emma ni Bautista, Emily Badizos. At saka ni Emily Gomez, Mami Tapet Roque, Amores. Prince Caleb. Yes, nagka-kompleto kay Tapet. Annalyn Hiccup, Annalyn Anape Muelo. Ay, si Tapet Roque, kompleto ka talaga, di ba? Si Winnie Ching, sabi niya. Si Marina Corazon din, di ba? Of course, si Ate Carmen Dolala. Get Wilson po, Ate Carmen. Okay. And of course, si Emily Gomez, di ba? Yes. Okay. Ayan, ang clue po ng lalaki ay napapanood gabi-gabi sa isang serye, Another Clue. Ayan!
Alright, tulaan nyo na po yan ang ating blind item for today. Samantala, nanawagan si Sue Ramirez online sa mga nais mag-donate ng dugo upang matulungan ang kanyang inang si Chit Dodd na nangangailangan ng blood types na B+, B negative, O+, at O negative. Sa ilalim kasi ito sa open heart surgery ngayong araw, kaya't nakikiusap rin ang aktres na manalangin ang publiko sa pagaling ng kanyang ina. Oo, alam mo, in fairness ha, nung na-post niya yan, ang daming nagko-comment talaga. May mga nagtatanong pa na, kahit po ba diabetic ako, pwede ako mag-donate ng dugo. Yung mga ganun talaga. Tapos may mga willing talaga na mag-donate talaga sa kanya. Iba talaga pagka mother mo, no? Could relate to that talaga na pag may sakit talaga ang mother, iba ang sakit, iba. Totoo. Di ba dati, nalungkot din si Sudal sa kanyang lola, di ba? This time na yun kanyang nanay. Sana po, sabay-sabay po tayong magdasal, manalangin para po sa paggaling po ng nanay po ni Sue Ramirez. Oo, at saka dun sa tagumpay ng operasyon, di ba? Open heart surgery, medyo yun na. Siguro by this time, Milda, today ang operation siguro ngayong araw nito, may mga nag-donate ng dugo at baka natuloy na ang operasyon ng nanay ni Sue Ramirez. Prayer warrior, di ba sabi nga Kuya Romel, pag marami ang nagdadasal, ay talaga namang malaki ang magagawa. Diba? Di ba, Prayers, talaga ay sabi nga, napaka-powerful. Prayers can move mountain. Ayan, yun ang sasabihin ko. Di ba sinabi mo na? Hindi ko alam na yun ang Sa ikaw na sasabihin mo. nagsabi niya. Pero totoo kapag ayan na naman ako kay pag nagsama-sama daw, di ba kagaya nung nangyari kay Gary B, talagang yung diabetes niya, di ba? May isa kasi diabetes si Gary B. Pero yung kaya mutit na siyang matigi, pero ang dami nagdasal. Kaya daw iba yung magdasal, marami nagsama-sama. Yung prayer warriors, inulit ko lang, di ba? Yun nga, gumagaling. Kaya pero parang hirap pumanap ng type O, di ba? Yung sinasabi doon mahirap. Oo, kaya Sana nanawagan na si nakahanap, Sue. di ba? Hindi, yung type O nga ang common eh. Common ba ang type? Oo. Ang alam mo yun ang mahirap hanapin. Hindi, ang rare yung yung Ano? A. Yung, Type A? yung... O di A, kung hindi type O di A. Hindi, ang alam ko yung O ang Type Madali A lang. yata ang Oo, Ang mahirap AB, hanapin. parang ganun. Ang alam ko type O mahirap Oo, ang type A ang Type O hindi. ba? Type O. Kaya nga siya nanawagan siguro dahil Okay, Hindi, naman. pero Oo. marami, di ba? Oo. Alam ko type O mahirap, di ba? Pero anyway, sana nga maging okay na rin yung nanay ni Oo, kaya Maris ngayon, Nakal. chinek ko yung mga social media accounts ni Sue Ramirez. Wala talagang siyang post na Sorry, Maris na ka lang nasabi ko, di ba? Oh, type O blood is the most common blood. Diba? Oo, yun ang sinasabi. Ang rare talaga yung Ano, isa. type A? Oo, common ang type Anyway, O. whatever. Whatever. Oo. Sana, for sure, di ba, may nag-donate na ng dugo sa nanay ni Sue Ramirez sa mga oras na ito. At ibabalita natin dito sa Marisol yung kaganapan kung ano na ang naging lagay ng nanay niya. At diba? ayun nga, sana po magtuloy-tuloy ng paggaling ng mami ni Sue Ramirez. Siyempre, for sure, nakaagapay sa kanya. Kumbaga, moral support. May moral support na binigay ang kanyang jowa na si Dominic. Oo, for sure. Yes, si Dominic. Automatic yon, di ba? Nakasupport si Dominic sa kanya na iniintriga sila ni Senyora. Oo nga. Oo, di ba? Senyora, sikat na siya. Meron pa nga nabasa kay Senyora na inintriga na, kaibigan kita. Sabi niyang gano'n. Di ba nag-post si Aiko Melendez? Ayun, si Aiko, yun. Sabi niya, kaibigan kita, pero di ba? Yung gano'n. Huwag ka nang umeksena, Aiko, sabi ni Senyora. Huwag sumausaw. Pagdating kay Pero in Sue fairness Ramirez. sa inyo, meron ding type O negative pala. Type O negative yung rare. Isa pa sa mga rare yung AB negative. May Diba may AB mga pa rin. binabasa ka Kanina. Yung O na negative pala ang medyo rare. Oo. Di ba, nakakalungkot. Pero sana malagpasan ng mother ni Sue. Correct. Okay, naispatan ng netizen sina Kim Chu at Paolo Abilino na magkasama sa airport papuntang Europe. Kinumpirma nga ito na isa pang netizen na Anya, nakita raw ng kanyang source na happy-happy na magkasama noong holiday ang dalawa sa Norway. Di ba? Ang galing diba? ng natin na writer. Oo, di pero ba? hindi. Pero ang sinasabi nila, wala raw talagang, may mga pinapakita kasi sa airport, may pinakita papunta raw Europe. Pero yung picture na yon, nagagalit din yung mga ibang Kimpaw na makapag-post lang daw din yung ibang Kimpaw, kahit na hindi naman latest yung picture.
picture. Kasi may isa namang nag-post doon na papunta raw ng Europe, pero yung picture na yon, yun yung picture nila papuntang Cebu. Oh, pero, sa Alibay. tapos yun nga, meron nga sinasabi pa rin ng Oo. iba na ito daw ay lumang picture Lumang na. picture, oo. Pero syempre, iba natutuwa naman kung talagang nasa ano sila. Kasi may mga istong-istong na Oo. dun sa nagpakuha si Kim. Tapos ang Nahalatang sabi niya, AI naman daw yung ibang Yung iba. picture na nasa snow sila. Tapos super clear yung picture. Yun na nga, matagal na daw Oo. yung ibang picture. Yun Yung nga eh. magkahawak silang kamay na Oo. papap. Nakatalikod sila, di ba? Oo. pero Gumana daw ang mga yun. pari, syempre natutuwa na ayun magkasama sa nung nakarang holidays ang Kim Pao, di ba? Pero nga nakalagay pa sa caption na pinost ng isang pani na more memories and more travels sa ang Kim Pao, di ba? Naku, ang dali-dali ngayon ng AI, no? Pwede Oo. Di ba? Nakakaloka yung Nakakaloka. Ang daming naluloko. Pero maganda dyan, pag nakita natin si Kim Chiu, nagkaroon ulit tayo ng chance na makatalamitam, tanungin natin. Talamitam. Ano sa makatalamitam? Talamitam? Makausap, di ba? Oo. Ibig sabihin, matanong natin siya kung saan ba sila talaga hindi nga nag-celebrate ng umaam. holidays. Pero Kaya ako nga yung ito ha, mapaamin, ah. ako sigurado ako, Oo. kaya hindi sa Norway or Ah. kaano pa, nagkasama yan noong holiday season. For sure. Yun, At yun. ang Oh. tanong, ano kayang gift nila sa isa't isa? Yun ang gusto natin. Pero ako malaman, di ba? parang sa akin ang opinion, 'di ba? Kasi may mga lumabas din na New York daw. Doon sa New York, medyo kasi syempre may anak si ano doon si Paolo, Si 'di ba? Paolo. And alam naman natin yung holiday season is very important sa mag-ama, mag-ina, Mm-mm. mga ganon, 'di ba? Parang feeling ko may possibility pa Sa yun New Na York. dumalaw. na dumalaw sa New York. Tapos, Syempre, anak sinama ni niya Paolo yun 'di ba? Tapos sinama si Kim Chiu. Pwede. After si Kim Chiu, di ba Oo. namit niya na yung anak ni Paolo? Ni Paolo. Hindi yun, nagpunta sila sa ano, Pero yung hindi dumalo nga kay Chris kinonfirm yun, Aquino. wala nga picture yun Pero di ba yun yung Oo. sinasabi, di ba, Oo. na nagpunta doon, dinalo si Chris Aquino, pinakilala na ni Paulo Oo. itong Pero si wala Kim nga sa lumabas ano. kasi Wala. na resibo. Kaya- Katulad nung sinasabi nilang nagpunta ng Europe, yung mga resibo naman na ipinapakita nila, mga lumang pictures Pero naman. minsan, hindi natin alam kasi lumilitaw ang Oo. Norway. Di ba sabi nga, kung may May usok, may may apoy, apoy. di ba? Naalala niyo, Bakit di ba? nababanggitan Oo, Norway? naalala niyo nung May, 'di ba, nung birthday ni Paolo, 'di ba, biglang nawala rin sila. Ayaw din aminin, pero may lumabas na sa Amanpulo sila nagpunta, 'di Oo, ba? Naalala mo? Nakatagilid Oo, sila, pero nakalikod. totoo pala, oo. Tapos, Oo. 'di ba, bigla na lang silang nagpakita na parehong umitim, Mm-mm. nagkitan. So parang parang kinukumpirma na totoo yung mga chika-chika noon. Kaya eto, baka Diba? nga talaga rin ako baka nga talagang nag-abroad sila. Pero kasama rin ni Kim nung holidays yung kamag-anak niya, yung mga kapatid niya without ate lakam niya. Di ba? Ito lang. Pero Baka siyempre right mahaba after- naman yung Oo, bakasyon Oh, niya. baka nga right after Oo. ng Christmas. Mga artista naman ginagawa na lang parang divisoria din yung ibang Oo, bansa. Parang napakadali oo, nilang mag-fly. Correct, oo. Fly me to the moon. Ganun. At dahil dyan, Oo, At kaya- dahil dyan, pero dahil Ah. dyan, batiin nga muna natin Yan. yung iba nating mga di ba? Oy, binati ko na pala si naman Marcelita sila, ng pagaling at UK. Carmen, tsaka si Okay. Marcelita, pagaling and happy birthday sa kaibigan nating si Marlo Mortel. Happy Ay nga birthday, pala, Ay, Marlo. belated. ngayon ba? Belated. Belated happy Belated birthday. happy birthday. Kahapon Sana ang mag-guest ka birthday dito. niya. Oo. Yes. And again, kay sa pinsan ko rin si Jojo Conway, belated happy birthday. Kay Papa Ogie Diaz, Oo, belated happy belated happy birthday. birthday. Papa, Papa, oh, oh. happy birthday. Ano yan kasabay rin yan ng kaibigan ko si Biel Alcoriza, pareha silang January 2. Oo. Belated happy birthday, At Biel, Papa Ogie Diaz. Advance happy birthday kay, of course, kay Miss F. Fernanda Guzman. Yes, At and advance happy birthday kay Kuya Joe Barameda. Oo, Yes. And of course, sa ating kamarisol, ang ating class president, Rodel Fernando, February 2. Pumunta po kayo dito sa studio ng February 2. Marami po kaming kainan. Alam mo ba? Pumunta po Okay. kayo dito, magsila po kayo ng pagkain. Okay. Kanya-kanya dyan. Anyways, Tina, super close na si Daniel Padilla sa pamilya ng kanyang rumored girlfriend na si Kyla Estrada. Dahil lagi umano itong nasa bahay ni na Kyla. Hindi naman ito may kakaila dahil noong holiday season ay tinitreat niya ang pamilya ng rumored GF sa amusement park na napabalitang siya ang co-owner nito. Oh, very close. Very close na nga. Kasi di ba kung maaalala mo nung pinasara daw. Actually, di ba may mga nagsabing pinasara daw yung theme park na yon. Half-half lang.
Kasi halimbawa, kung magsasara yung theme park na yun ng alas 12, pinaagahan lang yung pagsasara. Parang Yes. hanggang 7:30 lang para ma-enjoy nila Daniel yung ano. Pero ang sabi Masasama mo yata- buong pamilya, alam mo kung bakit. Nandun si Janice de Belen, yung idolo, ang mga anak niya. Si Ina, kasama pa si Jake Vargas, di ba? Tapos si Luigi, na anak ni Janice kay Aga, na nandun din ang mga apo ni Janice. At nandun din yung mga ilang kapatid ni Daniel Padilla. So doon mo malalaman talaga na yung family, Oo, close na nagkakaroon na talaga. talaga Yeah. ng May bonding. May bonding na talaga. At si Daniel mala CEO talaga, CEO ang dating niya. Actually, ng mga- talagang isa siya sa Oo. may-ari nung Oo. amusement park na yun. Industrial Pero partner. parang dininay yata Dininay, before. parang, oo, Parang dininay hindi. before. Naku, may nagsabi sa Na- akin na Oo. totoo. Yan. Baka Pero- namin. pero- Pero ang ganda nun ha, di ba, yung amusement park. Oo, pero nagsalita, kumbaga nagbigay ng statement kung sino yung totoong may-ari, di ba? Na Nag-deny ano ko eh. rin noon. Nag-deny eh. Kumbaga, kahit man pagmamay-ari niya o hindi, napaka-sweet pa rin ng Correct. gesture na yon. Na baka Diba? kaibigan naman ni Daniel May-ari, kaya Oo. pinagbigyan siya. O sige, dito kayo mag-isay ng ilang oras. O, di Pero ba? sabi Chami-chami talaga na ng raw si kaibigan Jake. ko eh. Si Jake Vargas at saka si Tanungin, si tanungin Daniel. mo si Janice de Belen. Hindi, kaibigan ko. Oo. Nangyari? Na pumunta siya doon. Si At, Daniel daw. at may project pa siya doon. Ay, talbog! At hindi lang yan sa amusement park na yan, Mildred. Pati sa bahay ni na Janice. Dumadalaw Nakapunta na, talaga di ba? Madalaw, kaya Daniel. naging So, close na. Oo. So talagang kahit walang pag-amin, ayun nga, katibayan na talagang magjowa na si Tsaka Daniel. kaya daw tuloy lalong na-in-love si Kyla sa kanya. Yung Yun nga. effort na ibinibigay daw talaga ni Daniel kay Kyla. Kaya nga hanggang ngayon kahit matagal na wala si Catherine tsaka si Daniel, iba rin daw talaga ang kumbaga iba rin daw talaga ang ibinibigay ni Daniel kay Kyla, yung atensyon, yung pagmamahal, yung sobrang sweetness daw talaga. Kaya kung ganyan, di ba, na very Paano open ka na rin may sila. in-love, diba? Correct, kahit very open na rin si Kai at saka si Daniel, sana si Catherine naman, kung sino man talaga ang bago niyang jowa, umamin niya rin sana, di ba? Okay. Pakita niya daw, wag niya nang itago kung meron na nga talagang bago, di ba? Anyways, kasunod ng sold out tickets ng Sex Bomb Girls Concerts noong nakarang buwan ay magdadaos nga ang grupo ng pangatlong concert sa February 6. Yes. Mabilis nga itong bumenta sa banda sa pagbubukas pa lamang ng bentahan. Talbog. Ay, naku, BFF, isang oras pa lang daw Ano ha. daw? Sold out na ang tickets. Ganun kalakas ang sex bomb. Ang tanong nga doon, ano ba meron sa sex bomb kung tutusin doon, hindi na nila Tinanong panahon ni ano yan ni ngayon. Jimmy, di ba? Doon ako may nagbase. Oo. Ano raw ba meron sex bomb? Siyempre, yung mga kanta nila, alam pa ng Gen Z hanggang ngayon. At saka totoo yung mga nababasa natin. Yung mga fans nila kasi, may mga kaya Established na. Nagtatrabaho na, di ba? Correct. May pambili sila ng Yes, ticket. At may bagong pasabog silang aabangan dahil yung kanilang stage 360, di ba? Ibig sabihin, nakaikot. Nakaikot. Iba. Oo. Ay, parang nakapanood ako ng Oo. concert ng ganyan eh. Oo. Kay J.K. Labajo. Oo. Yung ganun. Paikot. Oh, tayo Oo, yata yun, tayo. Brad. Kami, di Yung ba kay muntik na J.K. tayo hindi umabot. Kasi may pinanggalingan pa kami ni Mida. Pero ito, talagang sikat na sikat pa rin kasi ang maganda lang kasi dyan, yung kanilang mga songs na sumikat until now, tinutugtog pa rin sa mga radio At saka mga station. BFF, nakita ko yung pagtutulungan ng grupo. Oo. Hindi lang siguro yung nagsishare ng mga pera, pati yung yung paghikayat, siyempre may mga kamag-anak, may mga kaibigan, talagang nag-i-invite Totoo sila yun. sa mga yan. No, napaparami talaga ang nakakabenta ng Correct. ticket. Sa mga nagsasabi kung bakit hindi na si John Prats ang director, alam ko kasi naka-oo na si John Prats doon sa Casey Tandingan at saka yung asawa niya, si TJ Monterde. Kasi may Monterde. February 6, 7, 8, and 9 din kasi sa Araneta Coliseum. Alam naman natin si John Prats, cornerstone, di ba? Parehas silang cornerstone ni Casey at saka oo. ni TJ. At eto na nga, di ba, Si Paolo Valenciano ang director. At eto na nga, dahil sold out na ang tickets, naku, may nagpupush na naman. Okay. Na gawin daw round 4 four. na, di ba? Bakit daw kasi hindi pa tinuloy sa Philippine Arena Alam mo, sa sabi Philippine nila. Saka Arena. lack of time siguro. Oo. And Pero kung Philippine Arena, sa tingin nyo, mapupuno kaya? Feeling ko, No? oo. Ako rin, feeling ko napuno nga ng Hinebra yan eh. Oh, yun Di na ba? naman. Pero actually, mga kaibigan ko manonood dyan si Kagawad Imaw at saka si Biel Alcoriza. Gusto nilang Gawad manood dyan. Imaw, siya ba yung nasa Encantadia?
siya? Oh, hindi siya. Si ano yan eh. Joke si lang. Kagawad Joke lang Imaw. po. At saka si Biel gusto bumili ng ticket. Kaya lang sabi ko, wala na. Tsaka si Lance manonood yan dapat. Wala ng ticket. Tsaka si Domdom. At tsaka si Yeyet. At tsaka si MC. At tsaka si Binsoy. At tsaka si Michael. Manonood Okay. sa Appear tayo, di ba? Sumakit Sumakit ang bewang ko, sumakit ang ulo ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. At syempre, ito na po mamaya, huwag rin kalimutang tumutok sa mga balita mula sa ating spotters. Panoorin ng Teletabloid pagkatapos ng ating episode today. At syempre, tapos na naman po ang ating episode. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay. At lagi nga po naming pinapaalala, dapat lagi kayong mag-review sa latest chika sa Classroom ng Showbiz para lahat informed. Dito lamang sa Teletabloid Facebook page, DWAR 1494 Abante Radio Facebook, Abante News Online. Available din tayo sa Cable, Sky Cable Channel 85, Converge Channel 79, Blast TV at TCL Smart TV. Mapapanood na rin tayo sa Samsung TV Plus, K5 News FM at sa Mindanao, Beautiful Cable Television Incorporated, Pagadian at Parasat Cable TV Incorporated. See you tomorrow mga classmates para sa iba pang intrigang hahalukayin natin. Dito pa rin sa nag-iisang bonggang classroom ng Abante Radio. Ito ang Marisol Academy! Bye! Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Guinera at Mr. Cool